Kinailangang ilikas ang daan-daang residente sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila dahil sa pananalasa ng Bagyong Cristina. Ilang puno naman sa lungsod ang natumba dahil sa lakas ng hangin. Si Margaret Gonzalez magbabalita. Dahil sa lakas ng hangin na dala ng Bagyong Christine, ang ilang puno sa Rojas Boulevard sa lungsod ng Maynila nabuwal at kailangan agad na alisin ng MMDA para hindi magkaharang sa daan. Ang ilang mga kalsada may mga kunting pagbaha. Ang mga residente sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila kinailangang i-rescue at dinala sa Dalpan Evacuation Center. Wala naman so far ng mga casualties, fatalities. Ongoing pa rin ang MDR, MO, DPS, and City Engineering's office, pati yung City Electrician to check yung mga natumbang mga puno, mga poste, clearing ng mga basura, ongoing pa po lahat yan. Pero pagdating sa ibang rehiyon o mga probinsya, matindi ang mga pagbaha. Ang mga bahay sa mga probinsya, lubog at pahirapan ng rescue. In time po na halimbawa, ganun din po yung sapitan dito sa Manila, so huwag naman. Pero paano po yung mga flood control programs natin dito sa Manila? Ang flood control programs naman natin are mostly with the national government, with the DPWH, no? So ito ay mga coordination sa national agencies. We are coordinating with them through our congressmen para ma-pinpoint yung mga vulnerable areas. Pero yung mga binabaha talaga pag ganitong malakas ang ulan, lalo-lalo na kagabi, tuloy-tuloy yung rainfall warning. Ito yung mga low-lying areas, marami sa mga creeks, sa mga ilog, na kahit na may mga pumping stations dahil sa dami ng rainfall na pumasok talagang umangat ang tubig. Ang ilog na ito sa Old Santa Mesa, Manila, payapa na pagdating ng hapon. Ayon sa LGU, madalas bumaha rito kapag matindi ang buhos ng ulan dahil sa pag-apon ng tubig galing sa ilog. Samantala sa ulat ng Philippine Ports Authority o PPA, libo-libong pasahero ang stranded sa iba't ibang pantalan dahil sa kanseladong biyahe ng mga barko. Meron pang 7,520 na mga pasahero sa iba't ibang mga pantalan. Pinakamarami sa Bicol na merong 3,312 na mga stranded passengers. Eastern Leyte at Samar na may 2,867, samantalang 302 naman ang mga stranded passengers sa Panay at Guimaras. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.